ating puso, isip sa pagdiriwang ng Kapaskuhan, magandang matalakay natin ang patungkol sa Pasko. Dahil ang theme natin is the promise of love. So, dito ay ang topic na aking isi-share sa inyo is about the goal or the objective or the purpose of Christmas. Ang layunin ng Christmas. The goal. Pag sinabing goal, pwedeng purpose. Pag sinabing purpose, pwedeng objective. So maraming synonyms ng salitang goal. At ito'y mahalagang malaman ng lahat. Hindi lamang kayo na nagpunta rito, maging sa mga nanonood sa atin online. Sapagkat maraming tao nalilihis sa tunay na selebrasyon ng Pasko. Iba sa kanila ay hindi talaga nagdiriwang ng Pasko, kundi nahihikayat ng spirit of materialism at espiritu ng pagiging family-oriented. Kaya nawawala ang focus sa totoong selebrasyon ng Pasko. Malaki kasi ang kagagawan ng media upang i-commercialize ang Kapaskuhan. Samantalang kung inyong babalikan ang unang Pasko, wala namang ganung selebrasyon. Sa totoo lang. Very solemn ang selebrasyon ng Pasko. At ang mga tao ay simple lang ang kanila pong pamumuhay. Nung unang Pasko nga, ang Panginoong Yesus ay wala siyang bagong damit, kundi lampin lang ang binigay sa kanya. So, lampin. Walang bagong damit. Pero ngayon, sa Pasko, parang hindi Pasko pagka wala kang bagong damit. Malungkot ang Pasko mo. Kasi nga, pumasok ang spirit of materialism and spirit of commercialism. Kaya kahit mga Christian na matatagal ng mananampalataya, ay nagbubulag pa rin ng espiritong yan. Kaya tayo, mga kapatid, importanteng matutunan natin mula sa Biblia. Ano ba ang purpose? Ano ba ang objective? Ano ba ang goal ng Pasko? Bakit may Pasko? Kailangan maunawaan ito ng lahat ng tao, Christian and non-Christians, believer and non-believers should understand the goal, the objective, and the purpose of Christmas. And I want to inform each and every one of you what is the goal, what is the purpose, what is the objective of Christmas. Christmas is all about what? Jesus. Christmas is all about Jesus. Hindi yan patungkol sa Christmas party. Hindi yan, di ba? It's about Jesus. Hindi yan patungkol sa bagong buhok, bagong damit, bagong ipin, bagong sapatos, bagong kilay. Hindi yan ang Pasko. O bagong boyfriend, bagong girlfriend. Akala nila ang Pasko, yun lang eh. But Christmas is all about what? It's all about Jesus. Tanggalin mo si Jesus sa Christmas, it's no longer Christmas that you're celebrating. At maraming tao, kahit Christian, nawawala si Jesus sa selebrasyon ng Christmas. At ano ang patunay sa Bible that Christmas is all about Jesus? Ayan, ang Luke chapter 2, verses 9 to 11. At yan ang text na aking i-expound sa inyo. Ibig sabihin, lahat ng aking major points ay manggagaling sa Luke chapter 2, verses 9 to 11. Actually, hanggang verse 13 pa yan. Kaya lang, dyan po muna ibinigay ang panimulang mga talata para maintindihan ninyo. Ano sabi ng Luke chapter 2, verse 9 to 11? An angel of the Lord appeared to them, to the shepherds. And the glory of the Lord shone around them, and they were terrified.
So, nagliwanag. So, ibig sabihin, gabi yun. Hindi maliwanag ang lugar. Kaya nga nagliwanag eh. Kasi, kung maliwanag na, hindi sabihin nagliwanag. Di ba? Sabihin, madilim ang place na pinagpapahingahan ng mga shepherds. Nasa labas sila ng bukid. Kaya dito, makita ninyo, dahil nasa labas sila ng bukid, maliwanag, ito ay hindi panahon ng winter. Hindi December yan. Dahil ang month of December ay winter season sa Israel. Kaya kung kayo'y mag-aaral ng isang kapistahang pinagdiriwang sa Israel, tuwing month of December, yan ay ang Hanukkah Festival. At ang sabi ng John chapter 10 verse 20, it was winter when Jesus was in the temple celebrating the feast of Hanukkah. So, ang December ay winter, umuulan ng yelo yan sa Israel pag December. E paano nandoon naka-standby sa labas kung umuulan ng yelo? Nasa loob yan. Bakit nasa labas ang mga shepherds? Ang mga shepherds, sila ay nasa labas para mag-alaga ng tupa. Nasa labas yung tupa. Hindi nasa loob ang tupa at nasa labas ang shepherds. Kaya nasa labas ang shepherds kasi nasa labas ang mga tupang kanilang inaalagaan. So pagka winter, lahat yan nakapasok sa loob yan. Kasi sobrang lamig yan. No? May yelo sa lugar. At dito po, kapatid, ang pinag-uusapan natin dito, it's not about the date of Christmas. We're not interested about the date of Christmas. We're interested here about the goal, the objective, and the purpose of Christmas. Ano man ang araw ang paniniwala mo kung kailan isinilang si Kristo, hindi kami interesado dyan. Interesado kami sa goal, sa purpose, and objective of Christmas. Naintindihan mo, kapatid? Kaya nga, nakasentro kanino kay Jesus ang selebrasyon. Hindi sa date. Hindi sa araw na December 25, nakasentro ang... Tingnan nyo, kahit wala pang December 25, pinangangaral na namin ang patungkol sa Kapaskuhan. Kasi hindi naman tayo nakasentro sa date ng kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil, maski ang mga Bible scholar ay nagtatalo-talo about the date patungkol sa petsa. At mismong sa kalendaryo ng Israel, ako di ba, alam niyo yung Jewish calendar, dan talaga tayo. Wala naman talagang kapanganakan na nangyari ng December. Kasi winter yun eh. Hindi po pwede na nasa labas ang mga tupa at pagkatapos ay umuulan ng yelo. Magagalit ang may-ari ng tupa sa mga shepherds na ito na nag-aalaga. At ano ang sabi ng verse 10? But the angel said to them, sinabi ng anghel, do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy for all the people. Verse 11, today, in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord. So, pinokus ng angel ang kanilang mensahe patungkol saan? Sa Savior na isinilang. That's why, ang selebrasyon ng Pasko, ito po kapatid, ay sumisentro kay Jesus Christ. Kaya ang Pasko, po pwede mong ipagdiwang araw-araw sa buhay mo. Kasi it's not about the date. It's about Jesus. Okay? Malino ba yan sa iyo, kapatid? Now, dumiretso na tayo para hindi ako makakonsumo na maraming oras. Magagalit ang asawa ko. What is the goal of Christmas? Ano ba ang layunin ng Pasko? Bakit may Pasko? Number one is to bring great joy into the lives of people. Kaya pag tayo'y nagdiriwang ng Pasko, bawal ang stress. Pero maraming tao nai-stress. Lalo na pag hindi makakita ng regalo.
na ipangregalo nila o yung mga paborito nilang dress, hanap ng hanap. Ginalugat na ang buong mall ng Divisoria, hindi pa rin makakita. Pag uwi sa bahay, masama ang loob, stress na stress. That's not what Christmas is all about. Christmas is not about stress. Amen? Hindi po pwede, kapatid, na nagmamaktul ka. And Christmas is not about sadness, sorrow. Hindi dapat malungkot ka. Ba't malungkot? Pag walang pera. Christmas is not about money. Yan ang number one nagpapa-stress sa tao. Ang pera. Pag walang pera, matindi ang stress niyan. Na kahit anong patawan ng preacher, hindi ngumingiti yung congregation kasi walang pera yun, iba dun. At ano, kapatid, ang purpose or objective of Christmas? What? To bring great joy. Not just to bring joy, but great joy. Magdala ng napakalaking kagalakan sa lahat ng tao. Hindi sa iilan. Ang sabi ng Luke chapter 2 verse 10. Okay? Ito po itong paglitaw ng angel, makinig kang maigi. Huwag kang makipag-usap muna sa katabi mo. Sabi mo, break muna tayo. Hindi mo tayo magkakilala ngayon. Para makapokus ka sa pakikinig mo ng pangangaral ng salita ng Diyos. Sa Luke chapter 2 verse 10, nang lumitaw ang angel, kapapanganak lang po sa ating Panginoong Jesus doon sa manger o pasabsaban. At ang sabi po ng angel sa mga shepherds, do not be afraid. I bring you good news. Naghatid ako sa inyo ng mabuting balita that will cause great joy for all the people. Yan ang unang goal ng selebrasyon ng kapanganakan ng Panginoong Jesus. Maghatid ng napakalaking kagalakan sa puso ng lahat ng tao. Sabi, for all the people, not for some, not for many, not for the few, but for all the people. Kaya dapat, ang pagdiriwang ng kapanganakan ni Jesus ay pagdiriwang ng may totoong kasiyahan. Ano yung kasiyahan na yun na magbibigay sa kanila sa Kapaskuhan? Masaya ba sila dahil may 13th month? Kaya masaya? No, wala sa Bible dyan. That will cause, this 13th month will cause great joy for all the people. No, walang 13th month tayo mababasa rito. Bonus, yan ba kapatid na makapagbibigay ng great joy ngayon sa Kapaskuhang ito? Ito po ba kapatid ay Christmas party na aatinan mo kaya ikaw kapatid ay masayang masaya? Ang sinasabi ba kapatid na maghahatid sa iyo ng great joy ay dahil magkakaroon ka ng aginaldo sa mga ninong at ninang mo? Makakatanggap ka ng pera mula sa kanila? Makakabili ka ng bagong sapatos? Makakabili ka ng bagong damit, bagong hikaw, at makapagpapagawa ka ng bagong pilikmata? Yun ba ang great joy na sinasabi dyan sa Bible? Pero maraming tao, tingin nila, yun ang great joy. Masayang masaya ho sila. Lalo na sa handaan, may handaan, maraming pagkain sa bahay. Nag-uusap-usap yung mga magkakaibigan. Ako, saya-saya na ang Pasko namin talaga. Kasi bumili si Mami ng maraming pagkain na handa namin sa Pasko. Sabi naman ng isa, malungkot ang Pasko namin kasi wala kaming handa. Tingnan nyo, nakatingin doon. Akala yung great joy ngayon ay galing doon sa mga handaan, sa mga pagkain. Nagkakamali ang maraming tao. Yung iba, ang kasiyahan nila ay ang makapamasyal sa mga mall. Maaga pa lamang bumabango na, Divisoria na agad ang kanilang puntahan. At tuwang-tuwa siya sa kanyang pag-window shopping.
Kaya kahit walang nabili, hindi stress, masaya siya. Kasi ang daming taong namimili. At ang tingin nila, ang Pasko nagbibigay ng great joy, lalo na merong family reunion. Wow, family reunion! This Christmas brings so much joy to my heart because of family reunion. Mali! Hindi yun! Sino nagturo sa iyo na ganyan ang layunin ng selebrasyon ng Pasko? Tama ka. Ang Pasko ay magbibigay ng great joy sa buhay ng mga tao, pero hindi yung mga nabanggit ko. Ano ang makapagbibigay ng great joy sa isip at puso ng mga tao? This great joy comes from knowing. Remember this. This great joy comes from knowing that the Savior has been born. Yung great joy na ito ay manggagaling sa pagkaalam na isinilang na ang tagapagligtas, na merong tagapagligtas, kaya may great joy. Hindi dahil meron kang bagong boyfriend ngayon, may bago kang girlfriend sa Paskong ito, masayang masaya ang Christmas ko kasi meron akong girlfriend ngayon. Masayang masaya ang Pasko ko kasi magsasama-sama kami ng pamilya ko ngayon. Mali. Nakalimutan si Jesus. Nawala sa isipan si Jesus. That's no longer a celebration of Christmas. You know, when you forget Jesus, when you take out Jesus from any celebration, it's no longer a Christmas celebration. Pag tinanggal mo si Jesus sa anumang celebration, it's no longer a Christmas celebration. Kasi Christmas is all about Jesus that will bring great joy. Sino ang joy mo? Ang joy mo ay si Jesus. Meron tayong tagapagligtas. May tagapagligtas ka, yun dapat ang nagbigay ng grabing kagalakan sa puso mo. Bakit magbibigay ng grabing kagalakan na malaman mo na meron ng magliligtas sa atin? Kasi meron ng magliligtas sa atin mula sa kaparusahan o kabayaran ng kasalanan. Yun po, kapatid, ang magbibigay ng great joy. Tingnan nyo ang sabi ng Luke chapter 2 verse 11. Ito po ang dahilan bakit magbibigay ng sobra at grabing kagalakan sa buhay ng tao. Today, in the town of David, a Savior has been born to you. At itong balitang ito will cause great joy to all people. Ano bang layunin kung bakit si Jesus ay isinilang? What is the purpose why Jesus was born? Hihiram tayo ng verse sa Bible from the book of Matthew chapter 1 verse 21. Ito ang sabi ng angel. Kanino? Kay Joseph sa kanyang dream. She will give birth to a son. Yung she ay tumutukoy kay Mary. And you are to give him the name Jesus, because he will save his people from what? From sins. Dahil ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. So, kaya magbibigay ito ng malaking kagalakan sa lahat ng tao, sapagkat may paraan na ang tao ay makalaya sa kasalanan, at ang paraan na yan ay sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. So, it's a spiritual matter. Remember this, Christmas is not a physical matter. It is a spiritual matter. It concerns about your spiritual life. Yun dapat. Kaso napalitan, material.
Yun ang isip ng lahat ng tao na nagdiriwang ng Pasko. It's about material things. Nakakalimutan ang patungkol sa spiritual na bagay. Kaya dito po ay nakita natin, mga kapatid, na napakahalaga pala talaga na kilalanin si Jesus bilang tagapagligtas. Saan siya tagapagligtas natin? Tagapagligtas natin mula sa kabayaran ng kasalanan. Ano ba ang kasalanan? Sin is separation from God. Kaya nga, kung inyo pong pag-aaralan na the wages of sin, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. For the wages, for the payment of sin is death. So sin is about death. Ang death na tinutukoy dyan is not about physical death, but spiritual death. Pag dinefine nyo what is physical death is a separation of the spirit and soul from the body of a person. Naintindihan niyo po, that is physical death. Humihiwalay ang kaluluwa at espiritu sa katawan. Yan ang physical death. Kaya nga dinefine siya sa dictionary, cessation of life. Pagkawala ng buhay. Ano ba nagbibigay buhay doon sa tao? Ay spirit and soul. Pag humiwalay sa katawan, it means physical death. Pag ang tao humiwalay sa Diyos, it means spiritual death. Ang nagbibigay buhay sa tao ay ang Diyos. Pag nawala siya ng relasyon sa Diyos, naputol ang relasyon niya sa Diyos, that means death. Amen. Tindihan niyo po ako. Kaya ngayon, ang tanong, ano ang solusyon? Sapagkat nagkaroon ng pagkaputol ang relasyon ng tao sa Diyos. At nakita naman po natin, mga minamahal, na pag sinabing putol ang relasyon sa Diyos, dinipay niya ng Isaiah 59 verse 1. Ang Diyos ay hindi dumirinig sa inyong mga panalangin at tinatakpan niya ang kanyang mata sa iyo dahil sa inyong mga kasalanan. So talagang hinihiwalay ng Diyos ang sarili niya dun sa tao. Kaya ang tao nabubuhay siya. Walang gabay, walang patnubay, walang proteksyon ng Diyos sa buhay niya. Pag ganyan ang buhay ng tao, kaawa-awa siya. Bakit? Sapagkat there's no God's guidance, there's no God's protection, there's no God's blessing in his or her life. Iniiwan siya ng Panginoon. Yun po ang ibig sabihin ng spiritual death. At dahil dyan, ang tao, walang tunay na joy sa puso niya. Hindi po pwede magkaroon ng tunay na kagalakan ang siyang tao na siya po, kapatid, ay walang relasyon sa Diyos. Kaya nga, nahiwalay siya sa Diyos. Kaya ang buhay niya ay punong-puno ng kalungkutan, punong-puno ng kasawian sa kanyang buhay. So yan po, kapatid, ang buhay ng tao. Para siyang isang ipa na tinatangay ng hangin, pinapadpad. No? Kung saan-saan. Walang aim, walang goal, walang direction ng buhay. Bahala na kung saan papadpa rin ang kanyang buhay. Ganyan po, kapatid, ang buhay ng isang taong pinagharian ng kasalanan. Kaya pag nagkapamilya ang isang taong pinagharian ng kasalanan, walang direksyon pati family. Parang sa awit, naglalaro sa hangin ang buhay ko, di alam kung saan ang tungo. Di ba? Yun, ganun po, kapatid eh. Ang buhay na pinaghaharian ng kasalanan. Walang direksyon, walang patutunguhan. Kaya kahit anong hanap niya na makapagpapasaya sa kanya, nabibigo siya. Kakalitong Pasko,
Masaya maraming tao, pero pagkatapos yan, wala na. Lungkot uli ang buhay. Hindi ba? Balik uli sa realidad ng buhay. Matinang Christmas party, puro kasayahan. Pagkatapos ng Christmas party, balik uli sa realidad ng buhay. Lungkot na naman uli. Naghahanap uli ng kasiyahan. At iniisip ang pagpapasaya sa kanya pagkatapos ng Pasko ay bagong taon. Magpapaputok siya. O kaya ay manonood ng mga paputok. At yun ang makapagpapasaya sa kanya. At pagkatapos niyang matulog at magising, balik uli sa realidad ng buhay. Malungkot na naman ang tao. So, makita ho natin dito kapatid, sinisikap ng tao na iligtas ang sarili niya mula sa kasalanan. Maililigtas mo ba ang sarili mo? Yan ang tanong. Maililigtas mo ba ang sarili mo? Hindi mo maililigtas ang sarili mo. Maliwanag na maliwanag. Tandaan mo kapatid, ang goal ng Christmas is to bring great joy into the lives of all people. Why? Because Christ has been born. Si Kristo ay isinilang. Hindi ka maililigtas ng sarili mo. Ano ang sabi ng Efeso 2:8-9? Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas. Verse 9, at ito'y hindi mula sa inyong sarili. Next slide. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang may pagmamalaki ang sino man. So, hindi mo kayang iligtas ang sarili mo. Kayo na nakikinig dyan at nanonood sa ating online, hindi mo kayang iligtas ang sarili mo. Kahit sabihin mong ikaw ang pinakamabuting tao sa balat ng lupa, na puros na lang mabubuting bagay ang ginagawa mo, at hindi ka gumagawa ng masama sa iyong kapwa, hindi ka maililigtas ng iyong mabuting gawa. Sapagkat ano ang sabi? Ang kaligtasan ay hindi bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang maipagmamalaki ang sino man. Wala. So kung hindi kaya, naku, nasa hopeless na condition pala ang lahat ng tao. Nasa kawalang pag-asa ang tao. Kasi ang tao, pinipilit niyang gumawa ng mabuti para maging kalugod-lugod siya sa Diyos. At iniisip yun ang paraan para maligtas ang kaluluwa niya mula sa impyerno at makapasok siya sa langit. At ano pa kapatid, hindi mo maililigtas ang sarili mo dahil hindi ka maililigtas ng iyong sarili. At iniisip mo, ay susunod ako sa 10 utos. Ano yung unang utos? Huwag ka magkakaroon ng ibang Diyos liban sa akin. Hanggang sa pinakahuling-huling utos, no? Nung ika-10 utos. At sabi mo, eto, sinusunod ko yan. Ano ang sabi ng Galatia 2:16? Pero alam namin natatanggapin ng Diyos ang tao dahil nagtitiwala siya kay Jesus Christ. At hindi dahil sumusunod siya sa 10 utos. Kami rin naniniwala kami kay Christ Jesus para tanggapin kami ng Diyos dahil nagtitiwala kami kay Christ. Next slide. At hindi dahil ginawa namin yung 10 utos kasi nga walang tinatanggap ang Diyos na dahil lang sa pagsunod sa 10 utos. Walang papapasukin sa langit dahil sumusunod ka sa 10 utos. Hindi 10 utos ang paraan para pumasok ka sa langit. Hindi rin ang mabuti mong gawa ang paraan. At hindi ka rin maililigtas sa pagtawag sa kanino mang pangalan. Kahit alam mo kapatid na kilala mo ang pangalan ng sino mang tao, hindi ka kayang iligtas niyan. Next slide natin. Kahit kabilang ka sa isang kilalang sekta ng relihiyon, milyon-milyon kayo, hindi ka kayang iligtas niyan. Kung pinagmamalaki mo ang pastor mo, ikaw ay galing sa ibang church at pag tinatanong, saan kang church, ang pangalan ng pastor mo, agad ang sinasabi mo, galing ako kay pastor ganito. Hindi ka kayang iligtas ng pangalan ng pastor mo. Walang makapagliligtas sa atin. Walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Mga Gawa 4, talatang 12. Ano ang sabi? Wala nang ibang kaligtasan sa kanino man.
So, yung sabihin, hindi natin masusumpungan ng kaligtasan kahit sa kanino man. Kahit sa mga alagad ng Panginoong Diyos. Hindi ka maidiligtas. Kahit ni Mary. Kung meron dito mga followers ni Virgin Mary, mga legionary rito, kung legion, kabilang ka sa Legion of Mary, hindi ka kayang iligtas ni Mary. Kung ikaw kapatid ay legionary ni Joseph, hindi ka rin kayang iligtas ni Joseph na father in the flesh ni Jesus Christ. Hindi ka kayang iligtas ni San Pedro, San Juan, o sino man kapatid na Nuestra Senyora na iyong tinatawagan. Hindi ka kayang iligtas ng mga ito. Sabagat ang sabi maliwanag, walang ng ibang kaligtasan sa kanino man. Sabagat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao na ikaliligtas natin. Hindi po kayo kayang iligtas nino man yan. O tumawag ka sa rebulto, hindi ka kayang iligtas ng rebulto. At sino lang makapagliligtas sa iyo? Ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga pinakilala, magbibigay ng malaking kagalakan ang balitang ito sapagkat ngayon isinilang na ang tagapagligtas. Sino yon? Si Jesus Christ. Yun dapat ang nagbibigay ng kagalakan sa iyo. Hindi pera. Marami kang pera, mapapahamak naman ang kaluluwa mo. Useless yan. Amen? Marami kang aginaldong tinanggap. Nakatanggap ka ng maraming bonus mula sa opisina ninyo. Useless din yan kung mapapahama ka rin lang. Ang dapat na maging kagalakan mo ay dahil meron na akong tagapagligtas. Si Jesus Christ, kaya may joy ka sa puso mo. Kaya may joy kang dadalo sa gawain sa Panginoon. Yung iba pagdating sa gawain kay Lord, Christmas season ngayon, baliwala si Jesus sa buhay nila. Lumiliban sa pagtitipon. Pero pagdating ng Christmas party, nariyan. Pero pagdating sa gawain sa Diyos, wala. So, matukatubid, hindi si Jesus ang kanilang sineselebrate. They're celebrating Christmas without Christ. Kaplastikan ng lahat ng yun. Dapat malaman yan ng lahat ng tao. Puro kaplastikan at ang Diyos ay talaga namang nasusuka na sa ginagawang paglilingkod ng maraming tao sa buong mundo. Sapagat hindi totoong si Christ ang kanilang pinagdiriwang. Hindi ka makaka-absent pag Christmas party ng opisina ninyo. Pero pagdating sa pagtitipon ng pananambahan kay Jesus Christ, nagagawa mong umabsent. Diba? So maliwanag na hindi ka talaga nagdiriwang ng tunay na kapaskuhan. You are living a life without Christ. Akala mo kay Christ ka pa. Pero sa totoo lang, hindi na, wala na si Kristo sa buhay mo. At ito napakahalagang malaman natin, yung ikalawang goal ng kapaskuhan. The second goal or objective or purpose of Christmas is to have a personal encounter or to have a re-encounter with the Savior or the Lord. Yan po yung ikalawa na totoong selebrasyon ng Christmas. Nakatagpo mo si Jesus. Natagpuan mo si Jesus. Na-meet mo si Jesus personally sa puso mo. Yan ang totoong Pasko. Ano ang sabi ng Luke chapter 2 verse 12? O tingnan nyo, sabi ng angel, ito ang palatandaan. Sabi niya sa mga shepherds. Inyong masusumpungan ang sanggol na nababalot ng mga mahabang tela at nakahiga sa isang sabsaban. Inyong masusumpungan. So, ibig sabihin, pinapupunta sila sa unang kapanganakan ng Panginoon, nagpakita ang mga angel sa mga shepherds, puntahan ninyo ang isinilang na tagapagligtas. Mamit nyo ang personal Savior ninyo. At makikita nyo siya, sabi na nakahiga sa isang sabsaban.
Anong ibig sabihin yan? Ang totoo palang goal ng Pasko, kapatid, ay ma-meet si Jesus sa buhay ng isang tao. I like this praise ng song. Christmas isn't Christmas till it happens in your heart. Grabe pala ang Pasko. Ang Pasko pala is a heart experience. Karanasan pala yan. Kaya pala, nagkakagulo ang marami mga Bible scholar. Ano ba ang exact date na sinilang si Jesus? Pinagtatalunan. Hindi. Ang mahalaga, kapatid, pag si Jesus ay totoong nakatagpo mo sa iyong buhay, yun ang tunay na selebrasyon ng Pasko. Naranasan mo si Jesus sa puso mo. Na-encounter mo si Jesus sa buhay mo. Yun ang totoong Pasko. Marami kahit hindi nila na-encounter si Jesus, nagdidiwang ng Pasko. Kaplastikan yun. Kaya tuloy, yung iba, ang pagdiriwang ay ano na lang, legalismo, formality. At kadalasan, materialism ang purpose ng pagdiriwang. Hindi talaga si Jesus. Kasi hindi naman buhay si Jesus sa buhay nila. Hindi naman nila nakatagpo. Wala silang personal heart-to-heart experience with Jesus. Kailangan si Jesus maisilang sa sabsaba ng puso mo. Amen? Ang puso natin ay marumi, sabi ng Book of Jeremiah, chapter 17. Mabaho ang puso natin dahil sa ito'y pinananahanan, tinitirhan ng kasalanan. Katulad ng isang sabsaban o manger. Ang manger at that time, hindi po ito yung parang gumawa ng kawayan at pagkatapos nilagyan nila ng bubong. Hindi po. Ang ginagawang manger o kulungan ng hayop ay umuuka sila po sa mga bundok ng parang kuweba, maliit na kuweba. Yun ang ginagawa ho nilang manger o kulungan ng kanilang mga inaalagaang hayop. At dito, kapatid, doon dumudumi, doon umiihi ang mga hayop. So, kayo ba'y nag-alaga na ng aso? At meron kayong kinukulong na aso. Ngayon, sa mga sanay na, hindi na nila maamoy yung amoy ng aso. Kasi kaya pag yung mga may bibisita, naku, nahihiya lang magtakip ng ilong eh. Pero yung mga nagmamay-ari nun, wala nang takip-takip kasi sanay na sila. Wala silang naaamoy na baho at panghi doon sa kulungan ng kanilang hayop. Pero yung bibisita, naku po, halos masuka-suka na ito. Hindi ba nila nalalaman? So, ganyan po eh. Kaya makita ninyo yung pinaglagyan sa Panginoong Yesus ay parang kubeta. Ang baho. Ganyan ang puso po natin. Kaya nga, ang niloob ng Panginoong Diyos na ang ating tagapagligtas ay isilang doon para ipakita sa atin na kayang tumira ni Jesus sa mabaho at mapanghing lugar. Kaya bang tumira si Jesus sa puso mo na isang mabahong puso? Isang makasalanang puso? Kaya. Kasi kung si Jesus, ang Panginoon Jesus nga pinayagan na isilang doon sa isang mabaho at mapanghing lugar. Kaya din niyang tumira sa isang mabaho at mapanghing puso ng tao. Amen? Kaya dito makita natin, mga kapatid, napakahalaga niyan. At isa sa mga bagay na naalala ko about the shepherds, alam niyo po ba, may panuntunan sa Israel. Sa templo, hindi ka pwedeng pumasok doon kung ikaw ay isang shepherd. Pag pastol ka, hindi ka pwedeng pumasok sa loob ng templo para sumamba kay Yahweh. Rejected ang mga shepherds. Kasi ang tingin nila, mababaho, amoy pawis, amoy pawis, ganun. Ang mga shepherds. Kaya hindi sila pinapapasok sa templo. Ang mga pangit, bawal pumasok sa loob ng templo. Mga kuba. Lahat po, may mga iba-ibang problema sa katawan. Bawal pumasok sa loob ng templo. Pero bakit itong mga rejected na ito, na mga shepherds, parang animo, mga taong makasalanan, ang unang pinagpakitaan ng angel. At pinapupunta sila.
to where Jesus Christ was. Kasi kung isinilang si Jesus sa loob ng templo, walang makakapasok na shepherds doon. Amen? Puro mga perpektong tao lang ang pwedeng pumasok sa templo. Basahin niyo ang Book of Leviticus. Kaya may tagapagbantay eh. Lahat ng unano, hindi rin pwedeng pumasok. Kaya kung pandak ka, hindi ka pwedeng time na yun, buhay tayo, hindi ka pwedeng pumasok sa templo. Mahigpit sila doon kasi mamamatay ka pag pumasok ka sa templo na ikaw ay may kapintasan. Kaya ang Panginoong Hesus hindi isinilang sa loob ng templo, pero pwede. Kaya lang, maa-outcast yung mga taong may kapintasan. Amen? At salamat sa Diyos sapagkat dito sa ating pagdiriwag ng Pasko, ibig sabihin nito, kaya siya isinilang sa manger, ang Panginoong Hesus ay open sa lahat ng mga may kapintasan sa kanilang buhay. Makatagpo nila si Jesus sa buhay nila. Wow! That is the second goal of Christmas. Makatagpo mo si Jesus sa buhay mo. Kaya ito yung time na tayo nag-i-invite ng ibang tao. Sama ka sa amin sa church para makatagpo mo si Jesus. Di ba? Ito yung time na kailangan nagdadala ka ng soul. Ito yung time na wala munang soul winning, wala munang mga cell grouping, wala muna tayo lahat kasi magdiriwang tayo ng Pasko. Mali. Saan karunungang dumating sa iyo yan? Anong karunungan yan? Karunungan ni Satanas yan. Dahil di na naintindihan ang goal ng Christmas. Hindi nagbabasa ng Luke chapter 2. At hindi minemeditate yung mensahe ng Diyos sa Luke chapter 2. Eh, liwanag sa Luke chapter 2. Binigyang priority ng Diyos, ni Jesus, ng mga angel, ang mga shepherds, mga rejected na hindi pinapapasok sa templo. Amen. Saan ba pwede pumasok ang shepherds? Sa kulungan ng hayop. Kasi mga nag-aalaga ng hayop nga yan eh. Amen? Kaya pag inamoy sila, amoy tupa, amoy kambing, amoy baka. Di ba? Amoy hayop. Mabaho talaga. Sa templo, hindi ka pwede pumasok doon na ganun-ganun ka lang. Basahin yung Book of Leviticus at may mga patakaran po doon. Listahan po yun. Lahat hindi pwede pinapapasok. Buti nila, hindi tayo nabuhay noon kung nagkataon. Kasi bawal ang pangit. Ang daming mapapangit din ng buhay. Amen? Ng tao. So ngayon, hindi ka makakatagpo si Jesus kung pangit ang buhay mo. Kaya lang, salamat sa Diyos. Sapagkat isinilang siya sa manger, anyone can come to Him. Palakpakan naman natin si Lord. Ma-encounter mo si Lord sa buhay mo. At ito, papupugiin at pagagandahin ka ng Panginoon. Kaya sa araw ng Pasko, di mo na kinakailangan magpagawa ng bagong kilay, bagong pilikmata. Si Lord mismo ang magpapaganda ng buhay mo. Amen? Mga kapatid. At ikatlo, the third goal of Christmas is found in Luke chapter 2, verse 13. Wow. Ano ang sabi? Ito kasisilang lang ng ating Savior doon sa sabsaban. Ang sabi ng Luke 2:13, ng gabing yun, biglang lumitaw ang isang karamihang hukbo ng langit. Wow! The host of heaven. Isang hukbo. Sundaluhang mga angels, naglitawan. Ang dami nun, kapatid. Libo-libo yun. At anong ginagawa nila? Nang isilang ang tagapagligtas. Sila po ay nagpupuri sa Diyos. That's the first Christmas. Ngayon, sa modern times, hindi priority ang pagsamba sa Diyos sa Christmas. Mas priority ang staycation at family vacation. Pero pagsamba sa Diyos, hindi priority. Nalihis sila sa totoong goal ng Christmas. Pinasukan
ng iba't ibang espiritu ang isipan ng mga tao about Christmas. Samantalang unang Pasko, ang unang nagpuri ay ang mga angels. Kasi may bilin sa kanila ang Panginoong Diyos. Hebrews 1:6. Ito, binili ng Panginoon. Basahin nga natin. 1, 2, 3. And again, when God brings His firstborn into the world, He says, let all God's angels worship Him. Kailan dinala ng Ama ang kanyang panganay sa mundo? Nang isilang si Jesus Christ. Kaya nang isilang si Jesus sa pasabsaban, nag-utos ang Ama. Sambahin siya! Anong ginawa ng mga angels? Nagpuri sila. Sinamba nila yung baby Jesus sa manger. Ang linaw, oh. Bakit uutusan niya yung mga anghel? Siyempre, magugulat yung mga anghel kasi nakikita nila si Jesus nasa kanang kamay ni Father. Nasa kanang kamay ni Father si Jesus sa heaven. In glory yun, sinasamba siya ng mga anghel. Tapos bigla po kamong pagdating sa lupa, magiging isang tao. Siyempre, mga angel, sasamba ba? Siyempre, hindi. Kasi tao nakikita nila eh. Kaya lang inutusan sila ng Ama. Oy, sambahin niyo yan! Yan ang anak ko na sinasamba niyo sa heaven! Kaya inuutusan din tayo ng Diyos. Sambahin mo ang Diyos. Amen? Sumamba ka, kaya pag may gawain tuwing may Christmas celebration from December, buong December, hindi ka nawawala sa gawain ng Diyos. Kasi pinag-utos yan. So kung yan ay pinag-utos ng Father, that is one of the goals, one of the objectives of Christmas is what? To offer Jesus Christ a gift of sacrifice, of praise, and worship. Kamayan mo ang katabi mo. Praise the Lord. Nandito ka ngayon. Tinupad mo ang utos ni Ama. Ginawa mo ang utos ni Ama. Amen? Kasi importante po yan. Huwag niyong kalilimutan yan. Kahit kano ka-busy ang mga tao ngayon. Busy-busy sa pamimili, kaya hindi mo na ako dadalo ng Sunday service. Pupunta ako ng DV. At kasi wala na akong time, inuna pa yung pamimili. Hindi yung pagsamba. Anong espiritu meron nun? Dinispise ang utos ni Ama. Dahil lamang sa regalong bibilhin. Oh my gosh. Isipin ninyo, anong espiritu meron nun? Hindi naintindihan ang Pasko. Kaya nga may mga pastor na nagpapaliwanag, nagpipreach about this para maintindihan ng lahat ang patungkol sa goal of Christmas. Since nakakilala kami sa Panginoon, 1980, hindi kami lumiban sa gawain sa Panginoon. Hindi mo ako nagsimulang pastor agad eh. Siyempre, member. Alam mo naman, lumaki ang pamilya namin, sama-sama. Sasabi ko sa kanila, hindi niyo ako makakasama na eh. May gawain kami. Ano ka ba yan? Masyado kang panatiko pa, ganyan-ganyan. Naitandaan nyo, nagba-Bible study rin kayo nung araw. Maintindihan niyo yung ginagawa ko. Oh. So later on, nahikayat ko rin si nanay ko, si tatay ko, si ate ko, mga kapatid ko. O, di ba? Naintindihan nila. Na ganun pala ang tunay na selebrasyon ng Pasko. Inuuna si God. Nag-o-offer ng pananambahan kay God. Amen? Kaya tuwing sasapit yung December 25, umaga pa lang, ginigising na kami ng mga nanay namin, maliliit pa kami. Oh, gising-gising na, maligo na kayo. Oh, tapos sabi ko, nga pala, Nay, aalis daw ng maaga yung ninong ko. Hindi. Sabi niya gano'n, unahin niyo munang sumamba kayo sa Panginoon bago kayo pumunta sa mga ninong niyo. Intindihan niyo? Di ba? Sa mga bago pumunta sa ninong, di ba, sinasabihan tayo, punta muna sa simbahan, di ba? Inuuna,
kahit sila Katoliko na gano'n, inuuna pa rin ang pagsamba. Eh ngayong Kristiyano ka na, ikaw ay born again Christian, ang problema na baligtad ka. Inuuna mo muna ang kasiyahan at binabaliwala ang pagsamba sa Diyos pagdating ng December 25. Di ba? Samantalang tayo noon, nung hindi pa tayo nung nakakilala sa Panginoon, inuuna ang pagsamba sa Diyos. Tapos, saka pupunta sa mga ninong, pupunta sa Star City, di ba? Pupunta sa iba't ibang lugar, di ba? At bago mangarera sa araw ng December 25, bago pumunta ng San Lazaro nung araw, Santa Ana, sisimba muna, pampabuenas. Ganyan ginagawa ko nung araw, pampaswerte. Bago pumunta sa San Lazaro, Santa Ana, pag December 25, sisimba muna. Tapos pag nandyan ang ninong, kukunin muna yung aguinaldo, punta na sa karerahan. Ganon. Yan ang buhay eh. Pero inuuna muna ang sa Diyos. Amen? Pero ngayon na ma-born again ka, nabaliktad na. Baliwala na ang sa Diyos. Di ba? Pag may gawain ng December 25, absent ka. Nasaan ka? Samantalang noon, nung hindi ka pa nakakilala talaga sa Panginoon, maaga pa lang, nasa simbahan ka na eh. Di ba? Tapos ngayon, nabaligtad. So nakita ninyo, ang laki na ng pagkakaiba. Mismo ang mga Christians nasa backsliding condition. Born again yan, nasa backsliding condition. Yun ang aking noon. Kaya naisip ko noon, 1987, nung pinasimulan ko ang ganitong gawain, pahirapan, nung magdeklara ako noon, magkaroon tayo ng service on December 25. Ang dami nagko-complain noon. Sabi ko sa kanila, hindi naman yan bago, nung tayo Katoliko pa. Sabi ko, bilin ni nanay, punta muna ng simbahan bago pumunta sa mga ganitong ibang lugar. Tapos ngayon, nakakilala kayo sa Panginoon. Hindi na priority ang pagsamba sa Diyos. Samantalang, ang nag-utos ay ang Ama, sambahin siya. Amen? At pag sinunod mo ang Ama, pagpapalain ng Diyos ang buhay mo. Amen? Amen po ba? Kaya mahalaga yan sa buhay natin. At last but not the least, patapos na po ako. What is the goal of Christmas is to bring peace to anyone who is favored by God. Maghatid ng kapayapaan. Ito po pala kapatid ang idinudulot ng Pasko. Maghatid ng kapayapaan sa bawat isa na kinalulugdan ng Diyos. Ang hirap bilhin ang peace. Ang hirap mahanap ang peace. Kung bibili ka rin lang kapatid, di ba? Pabili nga po ng peace. Bakit? Kailangan ko ng peace of mind. Hirap. Hindi po peace siya, isda yun. Ito peace, P-E-A-C-E, kapayapaan. Anong sabi ng Luke 2:14? Ito. Anong sabi ng mga angel? Papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Nagdideklara ang angel patungkol sa unang Pasko. Magkaroon daw ng kapayapaan ang mga tao sa lupa, mga taong binibiyayaan ng Diyos. Sino ba yung tumanggap ng biyaya ng Diyos dito? Di ba tayo yun? Tayo yung sinasabi nitong kinalugdan niya eh. Kasi naligtas tayo sa biyaya. Amen? So, ibig sabihin, may nakalaang peace para sa atin sa selebrasyon ng kaarawan ni Kristo. May kapayapaan na inilalaan ng Diyos, the gift of peace na binibigay ang Diyos. Kung inyo pong i-research from 1990 to 2018, napakarami po na mga pumasok sa pangkapayapaang kasunduan. From taon 1990 to 2018, nasa 1,700 peace treaty or peace agreement na ginawa. Sa buong mundo po yan, 1,700 peace agreement. Ano nangyari sa peace agreement na yon? Ito ba'y nasunod? Wala po, lahat po ay sumira sa kanilang kasunduan ng pangkapayapaan. Sila rin po kapatid ay naggigirahan. Naglalabanan.
Yung Russia na yan, maraming pinasok na peace agreement yan, maging sa Ukraine. Tapos ngayon, ginira nila. Di ba? Mga peace agreement, sila-sila mismo nag-aaway-away. Kaya wala talagang peace sa mundong ito. Yung peace na tinutukoy ni Jesus, hindi political peace. Kundi ito po, kapatid, ay peace supernatural galing sa Diyos na nilalagay niya sa ating puso. Pag meron kang kapayapaan, ang feeling mo, ang lahat ng bagay na wala ka, meron ka. Kaya ka may kapayapaan ka Amen? Hindi ka na naghahanap pa ng iba pang bagay. May peace. Yan ang hinahanap ng mga tao. Na kahit anong tanggap natin ng aginaldo, hindi makakapagpapatanggal yan ng peace. Only God can give us the true peace. Pag may joy, may peace. Amen? Yan ang mensahe ng Kapaskuhan. Hindi tayo dapat magkaroon ng mga stress sa buhay natin. Maraming intindihin, alalahanin kung ano iluluto ko. Halimbawa, hindi ka makanda ugaga, ano ba iluluto ko? Ano ba yung gusto ng mga anak ko? Talagang hindi ka makatulog kung ano iluluto mo kasi baka magalit sila. Uy, teka muna, pumayapa ka. Karoon ka ng peace. Hindi mo dapat pag-isip-isipan yan. Amen? Turo mo sa kanila kung ano man ang nasa hapag, magpasalamat tayo sa Diyos. Yan man ay masarap o hindi masarap, magpasalamat ka sa Panginoon. Amen? Yan ang kailangan natin ngayon, kapayapaan ng ating puso. At ibibigay yan ng Diyos dahil diniklara yan sa unang Pasko. Ano ang sabi ng angel? Sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. So hindi lahat pala makakatanggap ng peace. Sa Christmas celebration, hindi sinabi kung anong araw, no? Pero pag tayo kapatid ay totoong na-encounter natin si Jesus, that is Christmas celebration. Pero ngayon, nakikita ni Lord, nagdiriwang sila ng kaarawan ng aking anak na si Jesucristo. O pwedeng sabihin ng Lord, itong mga taong ito na binigyan ko ng kaligtasan, bibigyan ko sila ng kapayapaan sa kanilang mga puso. Amen? Amen? Kaya, tayo kapatid ay magalak at matuwa. 4 na natutunan natin sa the goal, the purpose, or the objective of Christmas. Ano yung number 1? To bring great joy unto the lives of all people. Number 2 is, to have a personal encounter or to have a re-encounter with the Savior or the Lord. Number 3, to offer to Jesus Christ a gift of sacrifice, of praise and worship. And number 4 is to bring peace to anyone who is favored by God. Yan ang goal ng Pasko. Sino nag-goal niyan? Ang Diyos, hindi ikaw. Hindi tayo nag-goal niyan. Ang Diyos ang naglatag ng kanyang layunin bakit may Pasko. At yan ang gusto niyang mangyari sa buhay mo. Amen? Magkaroon ka ng kapayapaan. Kaya hindi niyo napansin tuwing pagka nagkakaroon ng family reunion, yung mga magkakapatid na hindi nagbabati sila. Bakit kaya? Hindi naman nila pinlano yun. Kasi nga, yun naman ang goal ni Lord Magkaroon ng peace. Karoon ng kapayapaan. Yung mga nag-aaway-away, hindi nagkakaintindihan, ay nagbabati tuwing Pasko. Amen? Naranasan nyo na ba ang Pasko sa buhay nyo? Hindi ko sinasabing yung Pasko, kailan ba ko magmula nung ako'y isilang at hanggang sa magkaunawa ako, doon ko lang naranasan ang Pasko. No, hindi. Ang Pasko talaga ay nang tanggapin mo si Jesus sa puso mo. Pinapasok mo siyang tumira sa puso mo. That is your Christmas experience sa buhay mo.
Hindi itong mga Pasko na pagdiriwang. Hindi po yan. Panlabas lang yan eh. Ang tunay na Pasko is when Jesus was born into your heart. Nang siya'y isilang sa iyong puso. Yun ang tunay na Pasko sa buhay mo. Ang Pasko ko noong January 25, 1980. Yun ang tunay kong Pasko. Nang ma-encounter ko si Jesus sa puso ko. Kaya ngayon, nagdiriwang ng kaarawan niya, kahit hindi naman talaga kaarawan ng December 25, pero buhay sa puso ko. Buhay siya. Amen? Kasi may living relationship ako kay Lord. Kaya kung ang sarili mo, nakita mo na disconnect ka kay Lord, Christian ka, pero disconnected ang relationship mo kay Lord. Anong disconnected? Alam mo, nasa backsliding condition ka na. Hindi ka na, wala kang enjoyment sa prayer, sa pagbabasa ng Bible, pag-attend ng ganitong pagtitipon. Hindi mo na na-enjoy. Disconnected ka na eh. Nadi-disconnect ka kay Lord. Para kang kuryenteng naputulan ka. Parang pinutol ka na kuryente. Kaya awanti power. Di ka nakakaranas ng powerless kang Kristiyano. Nagkaka-Christian ka pero nagiging powerless ka. This is the time for you to reconnect once more to the living God. At i-ask mo kay Lord, Lord, give me an encounter with you, Jesus. I want the song na maging totoo sa buhay ko. Christmas isn't Christmas till it happens in my heart. One day, ano sino doon? Somewhere deep inside you is where Christmas. Tingnan mo. Saan doon magsisimula ang tunay na Pasko? Somewhere deep inside you. Sa puso mo. Yan ang tunay na Pasko. Yung buhay mo, puso mo. Maganda po eh, yung message nung awit na yan eh. Somewhere deep inside you where Christmas really start. Somewhere deep inside your heart. Kaya kahit anong handa mo, kahit anong attend mo ng Christmas party, hindi totoong Pasko yan. Hanggat di mo nararanasan ang totoong Pasko sa puso mo, where Jesus Christ lives in your heart. Tumayo tayong lahat. Sa mga